Magandang gabi po, Lakbay Diwa, at sa lahat po na nakikinig. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Antonio. 76 na taong gulang at naninirahan sa Isabela. Naniniwala po ako sa mga lamang dagat katulad ng sirena. Natatandaan ko noong nasa edad ako ng 22 noong sumama ako kay Lolo Fernandino sa laot para mangisda. Hindi ko inaasahan na gagamit ang mga kasabayan naming mangingisda ng mga ipinagbabawal sa panguhuli ng isda. Nagsaboy sila ng ilang pampasabog upang mapabilis ang kanilang gawain. Hindi lang para maging mabilis, para makarami rin sila ng mahuhuling isda. Noong una akala ko ay ayos lang ang kanilang gawain, hanggang sa iwasan ni Lolo ang mapang-abusong grupo. Inilayo niya ang sinasakyan naming bangka at lumipat sa ibang pwesto. At habang naglalayag kami papalayo, nakita ko ang mga nagtatalo ng isda mula sa tubig. Siguro ay natatakot sila sa gawain ng mga suwail na mangingisda. Wala kasi silang pakialam kung nabulabog nila ang tahimik na karagatan. Ilang saglit pa nasaksihan namin ni Lolo ang paglubog ng 2 bangkang nakasabayan namin sa laot. Isang kakaibang nilalang ang huli kong namataan bago lumubog ang bangka at bago nagkakulay pula sa pinaglubugan ng bangka. Lumutang ang pira-pirasong parte ng katawan ng mga bangkero at agad ding isa-isang lumubog. Natakot si Lolo sa sinapit ng mga nakasabayan naming mga mangingisda. Baka sa mukha niya ang pag-alala habang minamadali ang paglalayag sa karagatan. Dahil sa kahindik-hindik na pangyayari, nahinto ang pangkabuhayan ng ilan sa mga mangingisda sa aming nasasakupan. Ganoon din ang mga produksyon ng sardinas, tuyo at iba pang pinagkakakitaan namin sa Isabela. Kuno pa ng ilang mangingisda ang mga naglalakiang hayop sa karagatan, ang may gawa ng pagpatay sa kapwa nila bangkero noong araw na yon. Hindi na dapat maulit pa ang pagkawala ng mangingisda sa laot. Patayin natin ang mga pating. Ani Mang Narding. Dahil ang mga pating lang daw ang mabangis sa karagatan. Galit na galit ang mga kaibigan ng mga nawawalang bangkero sa laot. Gusto nilang ipagiganti ang mga mangingisda na sa pagkakaalam ko ay patay na. Hindi sila nakinig sa kwento ni Lolo Fernandino. Tumawa lang ang mga ito. Kuno pa ng mga suwail. Wala ka lang maayos na gamit, Fernandino. Mahina ang pangkabuhayan mo, kaya pakialamero ka at kampi sa mga pateng. Hindi na nagsalita pa si Lolo at hinayaan na lang ang mga pasaway na mangingisda na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa mga nawawala nilang kaibigan. Buhay man ang mga ito o maski patay na. Hanggang sa isang araw, hindi na bumalik ang mga matatapang na mangingisda sa laot. Hindi ko maintindihan kung anong nagudyok sa kanila para matakot sa karagatan. Siguro, nakita rin nila ang nakita ko noon. Nilipasan na ng ilang taon ang kahindik-hindik na pangyayari sa laot. Hindi na rin ako sumasama kay Lolo Fernandino sa kanyang pangingisda. Natatakot ang mga magulang ko na baka hindi na raw kami makabalik pa, katulad ng mga nawawalang bangkero at mangingisda. Makalipas pa ang mga araw, habang naghahanda ako ng makakain namin ni Lolo sa hapagkainan. Sino ka? Sigaw ni Lolo na kaagad akong napasilip sa bulwagan ng sala. At nang makita niya ako, ay ibinaling niya muli ang atensyon sa panunood ng telebisyon. Maya-maya pa, Tao po! sigaw ng babae mula sa labas
at pabagsak na kumalampag sa pintuan. Wala ang mga magulang ko sa Isabela noong araw na yon. Tanging kami lang si Lolo Fernandino ang magkasama. Nagalak pa akong pinagbuksan na may pagtataka ang kumakatok na babae. Akala ko siya ang aking ina. Ngunit walang kahit na sino man ang naroroon sa harapan ng bahay nang mabuksan ko na ang pinto. Makalipas pa ang ilang sandali, narinig kong umaapo ang tubig mula sa banyo, kaya madali akong tumakbo para patayin sana ang gripo ng tubig nang makita kong bumabaha na sa sala. Sobrang bilis ng pangyayari. Saglit pa lang akong nakatalikod at sa pagbalik ko, bumaha na sa sala. "Lolo, bakit po hindi mo pinatay ang tubig? Baha na po rito oh." Padabog kong kinuha ang map at maya-maya pa, "Ano ka ba naman, Antonio? Kanina pa umaawas ang tubig dyan sa banyo." Sigaw ni Lolo at pareho kaming nagulat nang magbukas muli ang mga gripo. Nahaluan ng takot ang pagtataka namin hanggang sa matanaw namin mula sa bintana ang babaeng puro kaliskis sa katawan. Biglang kinuha ni Lolo Fernandino ang kanyang itak. Kinuha niya rin ang asin sa kusina at isinaboy sa babae sa labas. Ilang saglit pa tumambad sa harapan ko ang nakakatakot na babae. Kinalmot ako nito bago hinarap si Lolo. "Lumayas ka! Umalis ka rito!" Dinig kong sigaw ni Lolo bago ako nakaramdam ng pananakit sa balat. Pakiramdam ko pumasok ang tubig sa sugat ko. Namimilipit ako sa sobrang sakit hanggang sa matanaw ko ang babae na bigla na lamang naging tubig pabalik sa labas. Nilapitan ako kaagad ni Lolo Fernandino. Ramdam ko pang iniuyog niya ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Nagising ako sa kwarto ko na pawis na pawis. Hindi ko alam kung bakit naaamoy ko ang dagat. Nahihirapan din akong ibuka ang aking bibig. Kaya pinilit kong tawagin si Lolo Fernandino sa abot ng aking makakaya. Hindi ko alam kung bakit parang nakahiga lang ako malapit sa dagat. Dinig na dinig ko ang hangin at alon sa aking kwarto. Maya-maya pa, paano ka nakapasok dito?" Nahihirapan kong tanong sa babae. Bigla ko na lang siyang namukaan. Napaatras ako sa kanya hanggang sa tumakbo siya ng maliksi papalapit sa akin. Pinagkakalmot niya ako, kasunod ang pagbalik ng aking boses. Tinubuan ng kaliskis sa katawan ng babae, kasabay ang pagkakaroon niya ng pangit na itsura. Nanlaban ako sa kanya at nagtangkang tumakbo. Subalit napatigil ako dahil nakagat niya ako sa leeg. Ramdam ko kung paano niya sinipsip ang dugo ko hanggang sa mapapikit na lang ako sa sobrang sakit. Wala pang ilang segundo na nakapikit ako, bigla ko na lang naramdaman na lumulutang na akong mag-isa sa dagat. Lumangoy ako ng lumangoy hanggang sa makarating ako sa dalampasigan. Saglit akong nahiga roon at bumawi ng lakas para makatayo ng maayos. Aswang! Sigaw ko nang makita ang babaeng naglalakad patungo sa malaking puno. Natanaw ko pa siyang umakyat doon at tumalon sa tubig. Dahil sa nararamdaman kong takot, tumakbo ako ng mabilis papalayo. Maya-maya pa, napaatras ako ng lakad nang makita ko ang sarili sa salamin. Nakita ko ang sarili ko sa salamin na may mga kaliskis. At hindi ako nagdadalawang isip na agad pumasok sa loob ng aming bahay. Sinusuri ko ang sarili ko habang naglalakad sa loob ng bahay ni Lolo Fernandino. Naging malikot ang mga mata ko at nagpalipat-lipat ng tingin sa buong paligid. Ano bang nangyayari dito? Napaka-imposible. Paano nagbago ang lahat?
Nagmamadali akong pumunta sa aking silid nang makita na parang may kakaiba sa bahay. Hindi ito maaari. Patay na ba ako? Nalilito ko pang tanong sa aking sarili. Maya-maya pa nakarinig ako ng pagkatok sa pintuan. May nakita ba kayong kakaibang nilalang na pumasok dito? Saad ng lalaking nilulumot at may katangkaran. Hindi ko siya mamukaan dahil madilim ang paligid. Bigla na lamang akong nasindak at napatakip pa ng aking bibig nang makarinig ng kakaibang nakakatakot na tunog na tila ba nasa loob ako ng kulob na lugar. Ilang sandali pa, niyakap ako ng hilakbot, takot at pagkabahala nang makita ko ang patay na bangkero sa silid. Siya ang isa sa mga lalaking natatandaan kong naghagis ng dinamita sa dagat. Nagtataka ako dahil isang taon na ang lumipas at hindi pa naaagnas ang katawan nito. Lalapitan ko pa sana ito nang magbago ang itsura ng bahay. Naging masansang ang hangin at malinaw kong naririnig ang pagpatak ng tubig mula sa basang kisame. Kinuskus ko ng maigi ang mga mata ko at bigla na lang akong natumba pagkadilat ko sapagkat may buntot na ako ng isda. Kuweba. Ang unang sumagi sa isipan ko habang hirap na gumagapang palabas sa madilim at nakasusukang lugar. Hingal na hingal akong nakarating sa malaking bato at doon ko nakita ang babaeng kumakain ng bangkay. Sa halip na magtago, gumapang ako ng mabilis hanggang sa mahulog ako sa tubig na sinabayan ko ng malakas na pagsigaw. "Gumising ka, Antonio!" Dinig kong sabi ni Lolo. Sinampal niya ako na siyang pag-upo ko ng tuwid bago dahan-dahang sinuri ang paligid. Niyakap ako ni Lolo ng mahigpit at hinahawi-hawi ang buhok ko. "Pinag-alala mo ko ng sobra, Antonio. Kanina ka pa riyan ng sigaw ng sigaw. Salamat at gising ka na, apo. Halika at magmadali. Pupunta tayo kay Manang Maruelo. Ipatingin natin sa kanya mga sugat mo." Dagdag pa niya at nagmamadaling inasikaso ang mga dadalhin niya. Dagli kaming lumabas sa bahay. Iniwasan namin ang mapatingin sa karagatan dahil nagdudulot ito sa akin ng matinding pagkabahala. Hanggang sa makakita kami ng dalawang lalaki na tila nilulumot na ang kanilang katawan nang makalapit sa amin. Hinarangan nila kami at maya-maya lang naglabas si Lolo ng buntot ng pagi. Nagtataka ako kung bakit may bitbit siyang langis, itak at iba pang gamot. Ganoon pa man iniwas ko pa rin ang mapatingin sa dagat sapagkat nakaririnig kasi ako ng awitin na tila ba tinatawag ako nito. "Bilisan mo, Antonio! Tumakbo ka na kapag nagsaboy ako ng asin sa kanila!" Sinunod ko ang mga sinasabi ni Lolo Fernandino hanggang matanaw ko siyang nakikipagtalo sa dalawang lalaki. Sa halip na tulungan ko siya, ay tumakbo ako ng mabilis patungo sa bahay ni Mang Maruelo. Dinapuan na naman kasi ako ng kakaibang takot nang marinig ko ang pagtawag sa akin ng isang boses babae. "Mang Maruelo, tulungan po ninyo ako, pakiusap. Tulungan niyo po si Lolo Fernandino. Inaatake siya ng mga taong dagat." Halos nanginginig ang boses ko habang kumakalampag sa kanyang pintuan. Hanggang sa mapansin ko na lang na may kakaibang nangyayari sa mga sugat ko. Hindi ko alam kung ano ang biglang lumitaw sa mga sugat ko sa katawan noong makarating ako sa bahay ni Mang Maruelo. "Lumot na may maliliit na buhay na isda." Eksakto ang pagbukas ni Mang Maruelo ng pintuan at natanaw niya akong nangihina habang lumalabas ang mga lumot sa aking mga sugat. Agad niya akong pinapasok sa kanyang bahay. Sinuotan niya ako ng kwintas na may mga nakasabit na pangil. Hindi ko alam kung sa anong hayop iyon galing at bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Sinindihan niya ang malaking pulang kandila at ipinatong sa harapan ko.
Anya, gamitin mo ang talim na ito para mapuksa ang Serena. Iyan lang ang bagay na makapapatay sa kanya. Iniabot niya sa akin ang 2 itim na perlas. Mula pa iyon sa itim na langis. At dagdag niya pa, ikaw lang ang makakapasok sa lungga ng Serena na yon. Ikaw lang ang makakapatay sa kanya, Antonio. Pakiusap, gawin mo ang lahat na magagawa mo. Tutulungan ka ng mga perlas na yan para mapatay mo ang Serena. Pinatay niya ang lahat ng ilaw, maliban sa pulang kandila. Napansin kong may bagay na kuminang sa kanyang balat. Naamoy ko rin na naging malansa si Mang Maruelo. Bitbit niya ang itak at ilang itim na perlas palabas sa kanyang bahay. At bago siya tuluyang lumabas, ay nagwika siya ng, mag-iingat ka, Antonio. Ililigtas ko si Fernandino at ipangako mong babalik ka ng ligtas. Tinalikuran na niya ako at mabilis na tumakbo papalayo. Nakita kong nagkandahulog-hulog sa katawan ni Mang Maruelo ang mga berding basang bagay. Ilang sandali pa, habang nakaupo ako sa harapan ng pulang kandila, may mga pagbulong akong naririnig mula sa kawalan. Halika rito, Antonio. Ani ng tinig. Hindi ko pinapansin ang mga pagtawag na yon. Maging ang ingay ng dagat ay sinusubukan kong huwag marinig. Hanggang sa mapapikit na lang ako. Maligayang pagbabalik, Antonio. Pagsalubong sa akin ng magandang babae mula sa tubig. Hindi ko alam kung papaano ako napunta sa kuweba. Umahaw ng babae sa tubig at dahan-dahang nagkaroon ng mga paa. Nilapitan niya ako at inalok ng gintong perlas. Kunin mo ito, Antonio, at dalhin mo sa lupa. Hilingin mo ang lahat ng gusto mo sa perlas na iyan, at lahat ng nanaisin mo ay tutuparin ito. Anya at pilit na ibinibigay sa akin ang gintong perlas. Binuksan niya ang palad ko, kasabay ng pagpangit ng kanyang itsura. Matapos iyon, bumalik ang buntot niya at nagpakislot-kislot sa kinatatayuan ko. Wala pang ilang segundo, hinampas niya ako ng kanyang buntot at napasubsob ako ng ilang hakbang sa kanya. Naglaho din bigla ang isa sa itim na perlas at hindi ko alam kung bakit takot na takot sa akin ang Serena. Huwag mo akong lalapitan, Antonio. Parang awa mo na. Huwag kang lalapit. Pagsusumamon niya sa akin at hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang siyang natatakot sa akin. Ibinato ko sa kanya ang natitirang itim na perlas na siyang naging dahilan ng pagtigas nito at hindi makagalaw. Umiiyak na rin ang Serena sa sakit habang lumalala ang sugat sa kanyang berding buntot kung saan doon tumama ang perlas. Maawa ka, Antonio. Hindi ako masamang nilalang. Tinulungan kitang makaligtas sa aswang ng manggagamot na iyon. Ginamitan kanya ng hipnotismo at binago ang mga naging panaginip mo. Hindi siya tao, Antonio. Galing siya sa tubig at saka isa siyang perperoka at nagpapanggap lamang na manggagamot. Paliwanag niya sa akin. Bigla na lamang akong natauhan at naalala ang nakita kong nilalang sa laot. Katulad iyon ng mga nahulog na berding bagay sa katawan ni Mang Maruelo. At kawangis nito ang 2 lalaki na humaharang sa amin sa daan. Nag-alala ako kay Lolo Fernandino. Hindi ako mapakali at gusto nang umalis sa lungga ng Serena. Antonio, kunin mo ito. Muling iniabot sa akin ng Serena ang gintong perlas. Ikaw ang itinuturo ng perlas. Patawarin mo ako kung natakot kita. Gusto ko lang makalapit sa iyo nung una. Hindi ko sadyang magulat ka sa kasarian ko. Humiling ka sa perlas. Hilingin mo ang lahat ng nararapat. Ani ng babaeng Serena at naging tubig. Maya-maya pa, nagising ako nang nakaupo sa harapan ng pulang kandila.
Hinihipan ko iyon at mabilis lumabas ng bahay. Nagmamadali akong tumakbo para balikan si Lolo Fernandino. At doon natanaw ko ang tatlong nilalang na umaatake kay Lolo. Tama nga ang sabi ng sirena, isang lamang tubig si Mang Maruelo. Dinampot ko ang buntot ng bagi mula sa lupa at nagmamadaling inihampas kay Mang Maruelo. Ilang sandali pa, napaurong ang dalawang lalaki at tila ba nasilaw sila sa kamay ko. Umatake naman si Lolo kay Mang Maruelo gamit ang kanyang itak. Nang biglang tumilapon ito, nang may lumabas na tubig sa bunganga ni Mang Maruelo na ibinuga kay Lolo. At nang mga oras na yon, nagbagong anyo na si Mang Maruelo. Naging malaking nilalang siya sa tubig na parang palaka. Agad naman akong humiling sa perlas. Hiniling ko na tulungan ako ng babaeng sirena. Agad naman iyong nangyari nang biglang may kung anong humila kay Mang Maruelo. Lumabas sa lupa ang tubig at ibinaon si Mang Maruelo mula roon. Maya-maya pa napigtas ang ipinasuot niyang kwintas sa akin. Dagli iyong naging lumot at umagos papasok sa bibig ni Mang Maruelo. Dahil doon nagawang makawala sa lupa ang nagbabalat kayong berberoka at lumusong sa karagatan para higupin ang tubig. Subalit bago pa iyon mangyari, hiniling ko na maglaho siya kasama ang mga nilalang na nilikha niya. Sa halip na maibubuga ni Mang Maruelo ang tubig sa akin, nilamon siya ng karagatan. Galit na galit ang mga isda at iba pang mga hayop sa dagat. At kinain nila si Mang Maruelo kasama ang dalawang lalaking nilulumot. Natanaw ko ang babaeng sirena na nakangiting nakatitig sa akin mula sa karagatan. Inihagis ko sa kanya ang gintong perlas at hiniling na makalimutan ni Lolo ang mga nangyari. Kasunod nun ang muling pagbalik sa dati ng mga nasira at kaayusan sa laot kung saan kami nangingisda. Makalipas ang 2 araw, payapa nang nangingisda ang mga bangkero sa laot. Napaparami rin ang isdang naiuwi ni Lolo araw-araw. At dahil sa katandaan na ni Lolo, namatay siya sa sakit makaraan lang ang 2 taon. Isang sakit na makukuha sa tubig. Mula noon mga kalakbay, hindi ko na nakita pa ulit ang sirena. Tumanda akong binata at naging ama-amahan ng mga anak ng mga kapatid ko. Hanggang dito na lang ang may babahagi ko sa inyo mga kalakbay. Sana'y magising tayo sa katotohanan na hindi lahat ng kinakatakutan natin ay masasama. Minsan sila rin ang dahilan kung bakit pa tayo nagpapatuloy sa buhay.